Saan mang sulok ng mundo, sagot ay aabot sa'yo. Ano mang katanungan mo, hatid ka panatagan sa'yo. Gabay maging sa landas mo, at ang pagtatagumpay mo. Buksan ang puso't isipan, tayo na sa ang sagot ng Biblia. May hangganan ba ang responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak? Magandang araw po sa aming mga viewers. Welcome once again sa programang Ang Sagot ng Biblia. Again, para po sa guest natin sa episode na ito sa napaka-controversial na mga talakayan, batay po sa mga tanong ng ating mga viewers. Welcome po, Bishop Israel. Magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Brother Ryan, at magandang araw, mapagpalang araw sa aming lahat ng mga mahal na taga-subaybay. So yun, Bishop, napakahalaga ng mga talakayan natin galing sa mga tanong ng ating mga viewers. Mula kay Regine Santisis from Hermosa, Bataan. Napaka-intriguing nitong tanong na ito. May hangganan ba ang responsibilidad ng magulang sa kanilang mga anak? Tingin ko po, pagka-oobserbahan natin yung mga nagtatanong gaya ni Regine, may malaki kinalaman po kasi nito dun sa mga nangyayari ngayon na realidad. May mga magulang na hindi mo malaman kung hanggang saan yung limitasyon nila, parang napapakialaman yung kanilang mga anak, kaya may mga ganitong possible na mga katanungan talaga. Hindi lang si Regine, marami po. Napakahalaga ng tanong ni Regine at marahil hindi lamang siya ang nagtatanong nito, maaaring ang iba rin naman ay nagtatanong nito. Ang pauna nating sagot ay mayroong limitasyon o mayroong hangganan. At kung sasagutin natin ng Biblia, handang patunayan na ito'y hanggat nabubuhay ang isang magulang, dapat maging mabuting magulang siya sa kanyang mga anak o hanggang kamatayan. Kung gaano katotoo ito pagdating sa mga material na bagay, lalo na sa spiritual na bagay, handa natin itong patunayan. At ito'y pinaniniwalaan nating sang-ayon nga sa tinuturo ng Biblia. Kailangan lang maging malinaw sa isang magulang kung hanggang saan ba yung sinasabing hanggang kamatayan, hanggang saan yung limitation niya, lalo na dun sa mga pribadong bagay ng kanyang anak. Marami po kasi, di ho ba? Halimbawa, yung anak, umiibig na, o kaya naman, meron na silang ibang source ng income. Nangyayari po talaga ito Na parang ang dating sa anak ay napapakialaman na silang masyado o wala na silang privacy. Pero may papayo natin sa mga anak, sana matanggap nilang hindi dahil sa nangingialam lang, kundi yun ay katunayan ng pagmamahal sa kanila ng kanilang magulang. At iayos lang yung paraan ng pagtatanong, pagpapayo ng isang magulang para hindi sila ma-misinterpret ng kanilang anak na parang sumosobra na sila bilang magulang. So yun po yung mahalagang punto Kung baga, hanggang saan masasabi ng isang magulang at sa point of view ng anak na hanggang dyan lang yung limitations mo, hindi na dito. So yun po yung mahalagang masagot dito sa nangyayari sa marami. Kaya sangguniin natin ng Biblia. Ano ba ang pagtuturo ng Biblia para maging kasang-ayon sa banal na kasulatan, yung pagiging mabuting magulang sa anak, at ang anak naman ay paano niya ito lubos na matatanggap. Opo. So ang sagot po ay mababasa natin sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 19. Pakibasa, Brother Ryan. Okay. Ito po, sa aming mga mahal na viewers, Genesis chapter 18, verse 19, sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. So ito po. Sa talata na binasa ni Brother Ryan, maunawa natin una, sa talatang ito ang nagsasalita ang Diyos. At ang tinutukoy niya ay si Abraham bilang tinuturuan niya at nagbibilin siya kung paano magiging mabuting magulang
at kung hanggang saan niya ito gagawin. So gaya ng ating narinig at natunghayan, ang hangganan ng isang magulang para sa anak ay hanggang kamatayan. So ibig sabihin, habang nabubuhay siya, dapat ay maging mabuting magulang siya. At ang pamantayan ng pagiging mabuting magulang na dapat niyang gawin to habang siya nabubuhay sa aspeto na una, hindi lang sa mga material na bagay, lalong-lalo na dapat ay maunawaan niya sa mga spiritual na bagay. Yung halimbawa, yung mga basic needs. So bilang magulang, dapat sikapin natin talaga na matustusan yung ating mga anak sa pagkain, damit, maayos na tirahan, lalo na kung ang ating mga anak ay nasa kalagayang kabataan pa. At kahit dumating pa sa punto na magkaroon sila ng sariling pamilya, hindi doon natatapos. Kasi ay nananatili pa rin tayong magulang sa kanila. Pero bukod sa mga material na bagay, sa talata ay dapat ay maunawaan natin merong lalong mahalagang bagay na magampanan tayo habang tayo nabubuhay, na maging kasangkapan tayo para maipakilala ang Diyos, maturuan sila ng banal na pagkatakot sa Panginoon, nang sa gayon, madali natin silang maakay na gumawa ng kabanalan, sumunod sa kalooban ng Diyos. At kung maging mabuting magulang tayo sa ating mga anak, na hindi natin sila sinusukuan habang tayo nabubuhay, kahit na merong sakit, may karamdaman, kailangan gastusan, pangalagaan. Ang sabi sa talata, katulad ni Abraham, padadating ng Panginoon ang mga ipinangakong pagpapala ng Diyos sa isang mabuting magulang. So yun na nga po, no? May pamantayan ang responsibilidad ng magulang. Ngayon, kung ang pamantayan ng responsibilidad ng magulang sa kanilang mga anak ay batay sa katungkulang binigay sa kanila ng Diyos, paano natin mame-measure na nakakasunod ang isang magulang kung ang issue po sa reality, feeling nung anak napapakialaman na siya. Kumbaga, lumalagpas na. Paano natin masasabi na ang isang magulang, nasusunod niya yung responsibilidad na tinanggap niya sa Diyos when it comes po sa pagbibigay ng advice, yun nga ba ang nagagawa niya or nakapanghihimasok na siya? Minsan kasi yung paraan kung paano niya kinakausap at pinapaliwanagan yung kanyang anak. Minsan kasi kaya tayo nami-misinterpret ng ating anak na parang sumusobra na tayo bilang magulang, yung paraan ng ating pagsasalita, Yung approach natin. yung paraan ng ating pagpapaliwanag, lalo na kung sa paraang galit o pasigaw tayo, talagang mami-misinterpret tayo. Pero kung sa mahinahong paraan nating kakausapin at ipapaliwanag natin ng maayos kung bakit natin yung ginagawa dahil mahal natin sila, ayaw natin silang mapariwara. Kaya minsan pati mga bagay na tungkol sa panliligaw, pakikipagrelasyon, kahit sa buhay pag-aasawa. Ayun, mahalagang punto po. What if ang concern natin tungkol po sa isang anak na nangyayari po yan may asawa na. Kadalasan po kasi na papakinggan niya yung sinasabi ng asawa niya. Okay, na-offend yung asawa niya sa parents. Yun po yan yung nangyayaring problema Hanggang saan yung limitasyon ng magulang? Yun nga dahil hindi na babago yung katotohanan habang tayo nabubuhay, dapat maging mabuting magulang tayo. Kung iaayos lang natin yung paraan ng pagpapaliwanag kahit sa ating manugang, sa ating asawa, ay ipaparamdam natin sa kanila na hindi lang nangengelam lang tayo kaya natin kundi concern lang tayo. Kasi batay sa ating experience, nagagamit natin yung ating mga karanasan na kaya natin sinasabi ng maaga yung ating mga payo para wag na nilang pagdaanan yung mga kabiguan sa buhay, kundi talagang bilang mapagmahal na magulang ay maturuan natin sila paano magkaroon ng successful life, lalo na sa pagdidisiplina sa mga anak. Medyo sensitive kasi minsan yung mga anak natin pagka masyado natin hinihigpitan na limbawa yung ating mga apo. Parang hanggang doon nangingialam tayo. Ayan, mga pagbabudget, paggastos at marami pang mga bagay. Pero kung mararamdaman ng ating anak na talagang mahal natin sila at magtsatsaga tayong ipaliwanag. Kasi yung mga anak hindi pare-pareho ng kaisipan yan. Sabi nga, kumbaga sa mag-aaral, meron talagang mga estudyante na fast learner, madaling matuto, isang salita mo lang, nakukuha agad yung ibig sabihin, natututo agad. Meron namang
hindi ganun kabilis makaintindi. Tinatawag nila slow learner. Pero kung pagtsatsagaan mo yan, kahit paulit-ulit, pararamdaman mo yan, hindi dahil sa parang sumusobra ka na, kundi talagang yun ang kailangan treatment o pakikitungo. Darating ang panahon, pag natutuit nag-matured, maunawaan din nila na hindi tayo lang nangingialam, kundi mahal natin sila, kaya natin ginagawa yun. Nabanggit niyo yung tungkol sa specific example regarding sa budget, for example. Siyempre, lalo na kung may pamilya na, gustong pakainin ng manugang, for example, yung anak na masarap na pagkain, may mga magulang po na napanghihimasukan yung ganong desisyon ng anak. Tapos pag nagsumbong sa asawa, ayun na, problema na. Hanggang saan natin masasabi na yung magulang, yung kanyang duty bilang magulang, nagiging ayon sa gusto ng Diyos at hindi siya pangingialam. Kaya nga, ang isang magulang, mahalaga, nagbabasa siya ng Biblia, Ayan, opo. nananalangin siya, para hindi lang yung gusto niyang mangyari, ang mangyayari. Minsan kasi meron tayong yung upbringing natin as a parent, hindi natin maiiwasan, tama ho ba, na yun yung naipipilit natin na dapat sundin. Knowing na dapat ang pamantayan mo ay ayon sa responsibilidad na tinanggap mo sa Diyos, di ho ba? Kaya pagdating sa mga material na bagay, talagang yung abot ng ating makakaya para tulungan sila, gawin natin. At yung pagpapayong kailangan, nasa sa anak mo na yon kung tatanggapin niya o hindi. Pero nawa, paging maayos lang yung approach natin, matanggap nila. Pero pagdating sa mga spiritual na bagay, doon tayo lalong kailangan maging maayos. So yun, nabanggit niyo po yun. Yun po kasi yung isang malamang ay hindi lang po ma-voice o maitanong talaga ng directly ng ating mga viewers. Ngayon, pag-uusapan naman po yung obligasyon batay sa tinanggap na katungkulan sa Diyos, sabi niyo po kanina hanggang kamatayan. Ano po ibig sabihin po nito? Tinuturuan tayo na huwag tayong sumuko. Meron kasing mga magulang na pagka masyadong mabigat na yung problema, halimbawa matindi yung pangangailangan ng anak, halimbawa na hospital, malaki ang bayarin, may mga magulang na natutukso na talagang i-abandon yung asawa at anak dahil sa panghihina ng loob na baka hindi niya mabayaran, tinatalikuran. Pero manampalataya tayo sa pagtataguyod ng mabuting magulang. Ang Diyos ang tumutulong sa atin. At sa tulong ng Panginoon, anumang mga pagsubok o problema, suliranin na ating pagdadaanan, meron nga tayong pinangahawakan na watchword na God will provide. So, pag ang intention mo talaga ay napakabuti, talagang bilang magulang, limitado lang ang ating kakayanan para gawin ang lahat. Pero yung Diyos na dinadalanginan natin at sinasampalataya natin, handa siyang tumulong para maitaguyod natin yung material, lalo na spiritual na pangailangan ng ating sambahay. So may ganito rin po kasing case, no? So malinaw po na manindigan yung magulang sa kalooban ng Diyos dahil yun talaga yung duty niya. Meron naman pong ganito, yung anak naman, parang di natututo. Kumbaga, material, moral, nandun na, yung suporta ng magulang. Pwede ba nating sabihin na pagka yung anak naman, sa parting ito, sumosobra na, pwede bang ikatwiran ng isang parents na may hangganan na, o meron ng limitasyon yung pagiging magulang niya o yung responsibility niya sa kanyang mga anak? Yung pagkatuto ng anak, katulad ng sinabi ko kanina, meron talagang madaling matuto, meron talagang matagal ang pagkatuto. Pero umasa tayo, pag pinagtyagaan natin talaga, ginawa natin sa pag-ibig, katulad ng ginawa ng Diyos sa atin, umaasa siya na yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya, aakay sa atin sa pagbabago. So hanggat buhay tayo, wag natin sukuan para matugunan natin yung kahingian ng Diyos sa atin. At kung sila tila sumosobra, ginagawa naman natin yung pagdisiplina, pero higit kaysa ron, may Diyos naman natutulong para baguhin yung kanilang kalagayan. Hindi napuputol pa rin yung ating pananagutan sa kanila. Basta nakapokus tayo sa kalooban ng Diyos na maging mabuti tayong magulang sa ating mga anak. At ingatan lang natin na huwag humanto nga dun sa parang sumosobra na tayo. Pati yung private na bagay, masyado na tayong parang ang dating, pinapakialaman natin. Kailangan lang umalalay tayo ng konti. So yun, lastly, Bishop, no?
malaki ang possibility na itong tanong na ito ng maraming viewers natin ay nasasagot or nakakahanap din sila ng kasagutan sa ibang mga tao, sa ibang mga nagsasalita sa social media. Ano po ang malaking kaibahan na masasabi ninyo na ang sagot ng Biblia sa puntong ito ay humihigit sa posibleng kasagutan na natanggap nila sa iba? Batay dun sa talatang ginamit nating sagot, dahil yun nga ay ayon sa Biblia, katulad ni Abraham, na yung iba nga ay talagang buhay pa, sinusukuan na ay yung kanilang pagiging mabuting magulang, at yung iba talagang hindi na kinakaya. Sa atin po ang mahalaga, ano ba yung kalooban ng Diyos? So ang kalooban ng Diyos, katulad ni Abraham, kahit dumating yung puntong abutan siya ng kamatayan para maitaguyod lang yung kanyang pagiging mabuting magulang. So ang kahulugan nun, kahit na mamatay na siya, mawawala yung presensya niya. Pero yung iniwan niya na pagiging mabuting magulang, katulad yun ng isang legacy na hindi mawawala yun. Na yun ay papakinabangan ng kanyang anak, yung ipinakita niyang mabuting halimbawa, magiging dahilan yon para umakay din sa kanyang anak na sa isang panahon, tularan niya yung kanyang magulang, maging mabuti rin siyang tatay kung siya'y lalaki o nanay kung siya'y babae. At dahil doon ay makasunod sila sa kahingian ng Diyos na pagiging mabuting magulang batay sa Biblia. At doon niya masasabi na nagampanan niya yung responsibilidad niya bilang magulang. So, salamat po sa napakahalagang talakayan na ito. Sa aming po mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating pong programang ito, sana po makapag-subscribe tayo sa MHC TV. Mag-like na rin po, comment, at sana ma-share po natin to sa lalong marami pa nating kababayan na nangangailangan ng sagot ng Biblia. Ang next question po natin mula pa rin po kay Regine Santisis, kabaliktaran naman nung kanina, may responsibilidad pa rin po ba ang anak sa magulang kapag sila ay may pamilya na? So, ito naman po ang tanong. Meron pa rin po. Kasi hindi na babago ang kalagayan mo kahit anak na nagkapamilya na, nakaugnay ka pa rin doon sa pamilyang pinanggalingan mo. Kung paanong yung mga magulang habang sila'y nabubuhay, sila'y nananatiling may pananagutan para maging mabuting magulang kahit na tayo nakapagtapos na ng pag-aaral, kahit tayo ay may pamilya na, kahit nga minsan may anak na tayo, hanggang apo, nagiging mabuting magulang pa rin sila, hindi lang sa atin, kahit sa mga apo natin. Kaya tayo naman mga anak, sasangguniin natin ang kalooban ng Diyos, kailangan maging mabuti ba rin tayong anak sa ating magulang habang tayo ay nabubuhay. At yan ay may tiyak na batayan sa Biblia. Mababasa natin yan sa unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 4. Narito po, mga kaibigan, ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Noon pa talagang ayon sa Biblia, sa pamamagitan ng Apostol Pablo, ay ipinapaalalang malinaw ang pananagutan ng anak sa magulang. Malinaw na sa mga magulang ang kanilang pananagutan sa kanilang mga anak, hindi rin nakalimutang talakayin sa Biblia kung paanong maging mabuting anak sa ating mga magulang. At sa talatang ito, maunawa natin doon sa salita na tayo dapat ay magsiganti sa ating mga magulang. Kahit may pamilya na. At ito anya'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. So yun ang isa sa dapat sinisikap mo para masabing ikaw ay mabuting anak sa magulang mo. Gampanan mo yung pananagutan. At yun ay nakalulugod sa Diyos. At ang isang gawa ng nakalulugod sa Panginoon bilang anak sa magulang, matutuan niya tayong gumanti. So yung pagganti na tinutukoy dito ay kasing kahulugan na salitang suklian natin
o ibalik natin yung kabutihan at pagmamahal, pag-aaruga na ginawa ng magulang sa atin. Lalo na kung ang ating mga magulang ay matatanda na. So, kita naman natin kung paano nila tayo minahal, pinadama sa atin yung kanilang malasakit, pagtulong at paggabay sa abot ng kanilang makakaya. Kaya makatwiran lamang na kasang-ayon sa kalooban ng Diyos, matuto tayong suklian. Hindi lang dahil doon sa pangalang o salitang dahil sa utang na loob. Hindi lang yon. Kundi kusa nating gawin. Dahil tayo na minahal ng ating mga magulang, dapat matuto rin tayong magmahal sa ating mga magulang. At ang isang gawa ng pagmamahal, yung mabubuting ginawa nila sa atin. Halimbawa, nung panahong may sakit tayo, inalagaan nila tayo. So yung mga magulang natin, pag nagkasakit, maglaan din tayo ng panahon para alagaan. Hindi sila nang hinayang na gastusan tayo, huwag din tayong manghinayang na gastusan natin sila. Kahit na halimbawa sabihin, meron na rin ako sariling pamilya. Yun po kasi ang nangyayari. Marami rin akong gastos kahit na. Mhm. Sila din dati, meron sila ring sariling pamilya, yung magulang din sila, pero ginawa nila yung mabuting magulang para sa atin. Gumawa rin tayo ng paraan para iparamdam yung pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga magulang. Hindi kasi maiwasan dahil sa kasalukuyang panahon, lalo na sa hirap ng buhay, gaya po nung nabanggit nga po sa talata. So nakabatay pa rin yung pamantayan ng responsibilidad ng anak sa kanilang magulang sa natutunan niya sa kanyang mga magulang. Kaya lang, yun nga po hindi natin maiwasan sa komunidad ngayon, lalo na sa hirap ng buhay o maraming anak, may sarili na siyang pamilya. Di ba pwedeng maging basihan niya yun para sabihin niyang may limit lang yung kanyang obligasyon sa kanyang magulang? Pwedeng masabi, pero ano ba yung nararapat? So, ang nararapat, talagang kung paano yung ating mga magulang nagsikap sa abot ng makakaya para arugain tayo, sa kabila ng ating kalagayan, pamilyado na rin tayo, kailangan din nating magsikap at gawin yung ating makakaya para ibalik o suklian yung mga magulang natin na nagmahal at nag-asikaso sa atin. Bishop, madaling sabihin no? Pero alam natin, mahirap din gawin. Paano kung yung magulang mo manginginom? Di ba? Okay, nandun na tayo. Alam mo, mahal mo siya. Kaya lang, gustuhin mo man tumulong. Di ba, sapat na basihan yun para sabihin ng mga anak na eto na, limit na, may hangganan na yung responsibilidad ko sa'yo. Kung ang magiging pamantayan nga, yung sitwasyon, pwedeng lagyan talaga ng limitasyon ng tao ang kanyang pagtulong. Kahit nga yung paggalang, paano kanya igagalang yung nanay tatay ko? Sila rin kung magsalita, walang galang. Paano ko silang susundin? Sila rin matigas ang ulo, parang gano'n. Yeah, diba? Pero sa Biblia, yung respect and obey your parents ay hindi naman yung nakasalig sa ano ba sitwasyon. Dapat bang igalang dahil kagalang-galang? Kung hindi kagalang-galang, babastusin na natin ang ating mga magulang, hindi nararapat yun. Ayon sa utos ng Diyos, na yan ang saligan ng ating pananampalataya, nananatiling dahil siya yung magulang na binigay sa iyo, kung sa tingin mo o pamantay mo, mabuti ba siya o hindi, karapat-dapat pa rin siyang igalang at sundin. Ang sinasaalang-alang mo dito, ano ba yung utos ng Diyos? Ano ba yung dapat ay nakasalig sa iyong pananampalataya? So, yun po. Nandun na tayo. Kahit po nakagagawa ng hindi maganda, sabihin na natin, yung magulang, nananatili responsibilidad ng anak at sa marami pang anggulo na sinagot po natin kanina. Paano naman po? Merong specific na pangyayari, for example, nagkasamaan talaga ng loob. Sobrang nasaktan yung anak, hindi ba sapat na basihan yun para sabihin niya, hanggang dito na lang yung responsibilidad ko sa aking magulang. Ang pagkakaroon ng di pagkakaunawaan o di pagkakasundo, sama na bahagi talaga yon ng nangyayari sa realidad ng pagdadala ng pamilya. Pero anumang may problema, anumang problema, sabi nga, merong solusyon. At kung isasaalang-alang natin, hindi yung sarili lang natin damdamin, kundi isaalang-alang natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? So, ang kalooban pa rin ng Diyos, magkasundo. At pag nagkasundo, yung mga bagay na samaan ng loob sa bisa ng itinuturong pag-ibig sa isa't isa. Una-una, magulang mo yan
Merong unang dapat nagmamahal dyan kaysa sa ibang tao, ikaw bilang anak. O yung magulang naman, walang ibang uunawa dyan at magmamahal, anak mo yan. So pagkakasundo. So pag nagkasundo na, dahil isinaalang-alang kung anong kalooban ng Diyos, mananatili, nababalik tayo sa katotohanan ng dapat talaga bilang anak, tayo ay matutong maging mabuting anak at panagutan natin yung ating responsibilidad sa ating mga magulang na mahalin, suportahan, katulad ng pagmamahal din at support ang ginawa nila sa atin. Ang punto doon, ano ba kalooban ng Diyos? At kung babasahin natin sa Biblia, isa sa tinalakay ni Apostol Pablo, kaya sinabi kanina, nakasalig ito sa dapat na maging pananampalataya. At kung hindi natin gagawin, katulad yun sa pagtanggi sa pananampalataya o sa aral. Sabi po sa 1 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Pakibasa, Brother Ryan. Narito po, datapat ko ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So muli po, napakalinaw, tinatalakay ni Apostol Pablo yung pagkandili o pag-aaruga ng magulang sa anak at ng anak sa magulang sa sariling sambahayan. Ngayon, kung ito ay hindi gagawin, katulad yun o katumbas ng pagtanggi sa pananampalataya. Kasi nilalabag niya yung aral ng Diyos na dapat sampalatayanan. At kung ikaw ay tumanggi sa pananampalataya, laloan niya nagiging masamang kalagayan. Parang hindi ka sumasampalataya. Sa Biblia, ang sumasampalataya, isa sa batayan ng Diyos yun para ibigay ang biyayang kaligtasan. Ang hindi sumasampalataya, pinagkakalooban ng kaparusahan. So upang ang magulang ay lalo niyang maranasan ng pagpapala, dapat gawin niya ang pagiging mabuting magulang sa kanyang anak sa diwa ng pananampalataya. Ganon din ang isang anak, ayon sa pananampalataya sa aral ng Diyos, maging mabuti siyang anak. At dahil doon ay kapwa tayo makaranas ng pagpapala ng Diyos, materially o spiritually. Lastly, Bishop, regarding sa tanong na ito. Okay, hindi madali, maraming anggulo ang nagiging katanungan ng ating mga viewers na nakaka-experience ng ganitong sitwasyon. Mabuti man o hindi mabuti yung nagiging role na nagagampanan ng magulang. Pero ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga viewers na paano nila maggaan na masusunod ang kalooban ng Diyos para matupad nila ang responsibilidad nila sa kanilang mga magulang? Sa ibabaw ng lahat, isaalang-alang, ano ba kalooban ng Diyos? Yun ang una. Pangalawa, hindi na babago ang ating pananagutan. Tanggapin natin ito na kahit tayo ay mula sa dating estudyante na umaasa sa ating magulang, kahit makatapos na tayo, isa na tayong profesional, ano man ang maabot natin sa kalagayan natin sa buhay, anak pa rin nila tayo. Ito ay hindi nakabase sa iyong emosyon, sa iyong sitwasyon, o sa prinsipyong pinapalaganap ng ibang mga tao na tinatapos yung kanilang pananagutan pag may ganitong sitwasyon, kundi itinakasalig sa aral at pagtuturo ng Diyos. At kung magawa natin to, ang biyaya nito, pag naging mabuting anak ka sa iyong magulang, darating ang panahon, kahit magulang ka na at meron ka sarili na anak, yung nakita sa iyo na mabuting halimbawa ng anak mo na ikaw ay mapagmahal, maaruga, maasikaso sa magulang mo, yun din ang gagayahin ng anak mo. Kumbaga, yung pinunla mong pagmamahal, sabi nga sa kawikang Kristiyano, aanihin mo yun sa daratal. Kung naging mabait ka sa magulang mo, naniniwala tayong ang anak mo magiging mabait din sa'yo. Kung kayo naging magalang, matulungin, mapagmahal sa magulang mo, magiging magalang din, matulungin. Ang tawag dyan ay good karma. O ba? Pero pag naging salbahe tayo sa ating mga magulang, darating pa na magkakaroon ka rin ng anak na salbahe. Doon mo mararamdaman na ganun pala kasakit yung idinulot kong sama ng loob sa aking mga magulang. Para hindi mahuli ang lahat, piliin nating maging mabuting anak sa ating mga magulang kahit paano ang sitwasyon, kalagayan natin o ano man ang sitwasyon, kalagayan ng ating mga magulang. Maraming salamat po. Thank you po sa ating mga viewers hanggang sa mga susunod pa pong pagkakataon.
Manalangin po tayo upang ipagpasalamat sa Panginoon ang ating pong mga narinig na kasagutan mula sa ang sagot ng Biblia. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa kabutihan mo, salamat sa pagkasangkapan mo Salamat. sa iyong mga lingkod upang tugunan ang mga kasagutan mula sa katanungan, sa kalooban ng aming pong mga viewers at ng lahat ng tao na maaabot ng programang ito. Sana po makita namin sa aming mga kalooban. Walang pamantayan sa mundong ito na tutugon sa aming pangangailangan kung responsibilidad ang pag-uusapan, kundi ang kalooban mo lamang. Sana po bilang magulang at bilang anak, kapwa namin makita may hangganan ng aming buhay sa mundo. Masamantala namin ang pagkakataon na masunod ang kalooban mo. Dahil lahat ng aming ginagampanan, hindi namin maiiwasang napapanood ng aming mga anak. Nakikita nila kung paano kami nagre-response sa nagiging behavior ng aming parents o sa nagiging behavior ng aming mga anak. Mabuti man ito o masama, yung mabuti naming response batay sa pagsunod sa kalooban mo, ito ang maging pattern na masundan ng aming mga anak at mapaligaya namin ang iyong banal na kalooban sa responsibilidad na tinanggap namin sa iyo. Salamat po. Hinihiling namin sa iyo ang lahat. Sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.